Isang oras at 40 minuto tumagal ang kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang paraan ng pagtatalumpati at nilalaman ng talumpati ay nagpapatunay sa pagbabago na ngang nagsimula sa ilalim ng presidente. Sa kanyang talumpati, lalong pinalakas ng Pangulo ang kanyang pagnanais na paglingkuran at paganin ang buhay ng mamamayan. Ano-ano nga ba ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Duterte na nagmarka? Alin nga bang pangako ng Pangulo ang may pinakamabigat na epekto sa mamamayan? Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako po si Ricky Brosas at ito ang Radyo Inquirer Special Report. Ang pagbabago sa unang sona ng Pangulo ay damang-dama hanggang sa labas ng Batasang Complex. Makasaysayan ang sona noong July 25 dahil ito ang kauna-unahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit naging makasaysayan din ito dahil sa naging mapayapa ang pagkilos sa mismong araw ng sona. Sa katunayan, ito hindi tinaguri ang protesta, kundi pakikiisa sa pagbabago. Narito ang aking report. Kakaiba ang unang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dati tuwing sona ng Pangulo ng Bansa, madaling araw pa lamang may isinasara ng bahagi sa magkabilang panig ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito'y para bigyan daan ang paglalatag ng seguridad sa nasabing kalsada, gaya ng paghaharang ng mga container van na pangontra sa mga rallyista. Kapag nagsimula ng lumiwanag, isasara na ang buong eastbound lane ng Commonwealth Avenue mula sa bahagi ng Evergotesco Mall sa Quezon City hanggang sa Commission on Audit. Sa mga nagdaang SONA kasi, ang mga grupong magpoprotesta kontra SONA ay pinapayagan lamang hanggang sa bahagi ng Evergotesco Mall at hindi hinahayaan na makalagpas sa St. Peter's Church. Habang ang mga grupo namang pro-administration ay pinapayagang magtipon-tipon sa harapan ng COA. Pero sa unang sona ni Duterte, kakaibang tagpo ang natunghayan ng publiko sa mga kalsada na madalas pagdausan ng kilos protesta. Ayon kay Quezon City Police District Director, Senior Superintendent Guillermo Eliazar, mahigpit ang utos ng Pangulo na pahintulutan ang mga rallyista na makalapit sa batasan at malayang makapagpahayag. Ayon naman kay Renato Reyes, Secretary General ng Grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan, maging ang mga miyembro nilang galing sa mga lalawigan ay hindi nakaranas ng panghaharang. Anya, malaya silang nakarating sa Metro Manila at nakalahok sa pagkilos. Handang bigyan ng espasyo at kinikilala, nirerespeto yung karapatan nating magpahayag. So tinutotoo lang niya yung napag-usapan yung inauguration sa Malacanang na nagpaalam tayo, pwede ba makalapit naman kami? Sabi niya, walang problema. So ngayon, nangyari na yun. Nakalapit tayo, dito sa very historic march. No? Sa tagal po na mag-marcha kami at nag-rally sa SONA. Ngayon pa lang kami nakatungtong dito. For the first time, sir? Yeah, for the first time. Ako, since 1992, sumasama na ako ng rally sa SONA. Ngayon pa lang ako makakatungtong dito. Agaw pansin naman ang pakikihalubilo ni NCRPO Director General Oscar Albayalde sa mga anak ng mga rallyista habang nakaupo sa Center Island ng IBP Road. Patunay na sa kasalukuyang administrasyon ay hindi maituturing na magkalaban ang mga pulis at mga rallyista. Yes, we want to make this happen. Ito yung gusto ng ating presidente, ito yung gusto ng ating pangulo, di ba?
So pagbibigyan natin lahat ng mamamayan, diba? At inaasahan naman natin na ito'y magiging tahimik at payapa. Kami naman nag-decide na palapitin na natin sila ng gusto para masaya naman sila. Diba? Kaya sabi nga nila, this is the first time. Actually, para din ma-decongest yung traffic doon sa Commonwealth at hindi sila mag-create ng traffic doon sa Commonwealth. Nalapit na natin sila ng pinakamalapit na ito, around mga 2 to 300 meters away from the batasan mismo. Kapansin-pansin din na sa halip na panunog ng effigy ang naging tampok ng mga programa ng mga rallyista, mga artwork ang ipinarada na kumakatawan sa pag-asa at pagkakaroon na makibahagi sa pagbabago. May mga dala din mga puting kalapati na kumakatawan sa kanilang pag-asam sa pangakong kapayapaan na pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa araw ng SONA, naramdaman ang pagbabago. Magtuloy-tuloy na nga kaya ang pagbabagong ito tungo sa ganap na pag-unlad at pagkakaisa? Bayang nagtatanong at mamamayang nag-uusisa. Ako, si Ricky Brosas. Marami sa mga nais na may sa katuparan ng Pangulo ay nangangailangan ng lehislasyon o suporta ng Kongreso para maisakatuparan. Inilatag niya ito sa harap ng mambabatas na siya mismo ang nasabi sa kanyang talumpati na hindi siya sinuportahan. Ngunit dahil sa siya ang Pangulo, ang mga nakaharap niyang mambabatas sa panahon ng kauna-unahan niyang SONA ay bahagi na ngayon ng tinatawag na supermajority na inaasahang kikilos ng may pagmamadali at pakikipagkaisa sa mga nais na mangyaring pagbabago ni Pangulong Rodrigo Duterte. May report tungkol dyan si Isa Avendaño Umali. Supermajority. Kapag pinakinggan, parang kay lakas at hindi basta-bastang natitinag. Pero yan ay grupo ng mga kongresista dito sa mababang kapulungan ng Kongreso na pinamumunuan ni 17th Congress House Speaker Pantaleon Alvarez. Pero gaano nga ba kalakas itong supermajority na ito para maipasa ang mga panukalang batas na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsusulong? Colleagues, guests, ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte was elected into office on the basis of a simple promise to the Filipino people. Genuine change. Those were refreshing words for a people tired and weary of rising criminality, proliferation of illegal drugs, traffic congestion, corruption, and plain incompetence. Those were the words that blew on the mainsail of his campaign and brought him to a new horizon, the horizon of national transformation. But the President knows, as we all know, that genuine change is impossible if he acts alone. No one, man or woman, not even a Superman, can forge genuine change without the cooperation of the other branches of government and the cooperation of the people themselves. True and genuine change can only come if we as a people and as a nation join hands with the President in achieving it. That is why we in the legislative branch of government have our work cut out for us. We must give the President the necessary legislation which will be his tools to effect meaningful and genuine change. Yan ang bahagi ng talumpati ni House Speaker Pantaleon Alvarez matapos siyang mahalal bilang leader ng 17th Congress. Mistulang go signal ito para sa mga mababatas na ipasa ang mga advokasiyang itinutulak ni Presidente Duterte.
Ang tanong ngayon, sapat na ba ang puwersa ng tinatawag na supermajority upang maisakatuparan sa pamamagitan ng legislasyon ang mga gusto ng Pangulo? 251 ang mga mambabatas na bumoto kay Alvarez. Lahat bahagi ng supermajority. Ang mga kongresistang ito ay mula sa Nationalista Party, National Union Party, Nationalist People's Coalition, Liberal Party at PDP laban. Sa naunang pahayag ni Alvarez, sinabi nito na walang hadlang sa mayorya para maapruba ang mga panukalang death penalty, emergency powers para sa presidente para resolbahin ang malawakan trapiko sa Metro Manila, federalismo at iba pa. Ang mga nabanggit, iniakda mismo ng House Speaker. Pero ayon sa minorya sa Kamara, huwag maging kampante ang supermajority dahil ang mga naturang panukala tiyak na dadaan daw sa butas ng karayom at paghusga ng taong bayan. Well, ako po, sa mula't-mula, tayo tutol po sa death penalty. No? Naniniwala po ako na unang-una, wala pong katunayan na ang death penalty ay merong deterrent effect sa paggawa ng krimen. No? Naniniwala po ako na ang kinakailangan natin gawin ay parusahan lahat ng mga kriminal. No? Habang hindi napaparusahan ang mga pumapatay, patuloy po ang patayan. At ang sa akin lang po, kinakailangan talagang palakasin muna natin yung ating criminal justice system, no, bago tayo mag-isip ng mga ganyang mga parusa, dahil sa isang kaso na na-desisyon na ng Korte Suprema, no, na-discovery talaga na nung mga panahon na meron pa tayong death penalty, napakadaming mga huwes na nagkakamali, no, doon sa kanilang appreciation ng facts, appreciation ng law, at dahil dito nga, ang sabi ng justice na yon, si Justice Vitog, talagang nakakatakot na magkaroon ng death penalty dahil dito sa mga pagkakamali na ginagawa ng mga huwes. So ang alternatibo sa death penalty, parusahan ang mga nagkakasala. At yan talaga ang magbabalik ng takot sa mga puso ng mga kriminal sa ating lipunan. Siniseryoso natin yung mga kapangyarihang espesyal na binibigay ng saligang batas sa presidente. Yun ang mga emergency powers na binibigay sa presidente. Binibigay lang yan kapag merong emergency. Ano ba ibig sabihin ng emergency? Yung kakaibang mga pangyayari. Dahil siguro nagkaroon ng kalamidad o nagkaroon ng isang event na nagkaroon ng napakalaking epekto sa ating bayan. No? For instance, yung Asian crisis na nakalipas noong dekadang 80, siguro isa yun sa ehemplo ng isang emergency. No? Yung mga external factors na nagkaroon ng napakalaking impact sa ating ekonomiya. Pero wala akong nakikita na emergency dito sa traffic natin. No? Itong traffic ay dahil napakadaming kapalpakan ang ginawa ng mga nakalipas na administrasyon na hindi talaga naalagaan itong isyong ito. Hindi naalagaan ang mga infrastructure, no? Pangit at kulang ating mga kalye, no? Napakadaming kotse, hindi tayo nag-isip ng mga pamamaraan para malimit yung kotse, at siyempre palaging palpak yung mga tren. Kung meron naman kasi tayong effective na mass transit system, siguro wala nang magkokotse, no? Pero dahil nga palpak, napipilitan magkotse. So sa akin, hindi talaga dapat bigyan ng emergency powers ang presidente kung wala namang emergency, dahil ang problema ay dahil o nagbubunga sa kapalpakan ng mga administrasyon. Pero nakatitiyak ba ang publiko na ang minorya sa kapulungan ay tunay na oposisyon? O pakawala lamang din ng mayorya upang mapadali ang trabaho sa Kamara? Well, siguro po, no, yung aking mga paninindigan na salungat sa legislative agenda ni Presidente Digong ay patunay, no, na hindi kami part ng isang company union na sinasabi nila, no. Talagang hanggang sa aking huling hininga, makipaglalaban natin yung paninindigan natin laban sa death penalty, no. Hanggang sa aking huling paghinga, paglalaban natin yung ating pagtututol sa pagbaba ng age of criminal responsibility, dahil naniniwala ako na ang mga bata dapat bibigyan ng pagkakataon na mariporma, no, at hindi dapat ihilobilo sa mga kriminal para maging dahilan na forever na silang kriminal, no. Alam mo, tingin ko, hindi mabuti sa isang demokrasya isang supermajority. Ang nangyayari kasi sa ating bayan, no,
nagiging rubber stamp ang Kongreso. Hindi ganyan ang intensyon ng ating mamamayan nung binigyan nila ng basbas ang ating saligang batas. Kaya meron tayong tatlong co-equal na sangay ng gobyerno dahil kinakailangan merong system of check and balances. Itong supermajority, pinahina niya yung check and balances pagdating sa ehukatibo at saka sa legislatibo. No? Ang nangyayari kapag merong super majority, gaya ng panahon ni Marcos, no? Yung batasang pambansa ay isang rubber stamp legislation, no? Or legislature. At tingin ko, ganyan din ang mangyayari kapag super majority tayo. Kinakailangan naman, miski kahit kukaunti kami sa minorya, merong magsasalita ng alternatibong pananaw, lalong-lalo na kung itong pananaw na nakakarami. Kasi yung mga supermajority, ang kanilang isusulong lang, agenda ng politiko na hindi naman talaga agenda ng mga taong bayan. Inaasahan na magko-convene ang Legislative Executive Development Council o LEDAC na pangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dito ay inaasahan din na kanyang isusulong muli ang mga legislative agenda sa mga mababatas. Pero ang tanong, panay oo na lamang ba at tango ang mga kongresista sa mga gusto ng Pangulo? Makakaasa na naman ba ng isang rubber stamp Congress ang publiko? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako si Isa Avendaño Umali. Isa sa mga binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte ay kung ano ang kanyang direksyon bilang Pangulo ng bansa sa usapin ng labanan sa teritoryo sa West Philippine Sea o South China Sea. Sabi ni Pangulong Duterte, "We will manage our differences." Pagdating sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo na ipinagkakahulugang may kinalaman sa pagsusulong ng mga diplomatikong pamamaraan. Nitong linggong ito, dumating sa bansa si U.S. Secretary of State John Kerry na may mensahe kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea o South China Sea. Narito ang report ni Erwin Aguilon. Dahil hindi sila claimant hindi maglalabas ng stand, ang United States kaugnay sa agawa ng soberenya sa South China Sea. Gayunman, ayon kay U.S. Secretary of State John Kerry, mananatili naman ang kanilang posisyon upang protektahan ang karapatan sa malayang paggamit ng karagatan at ng himpapawid sa pinag-aagawang teritoryo base na rin sa international law. The United States we are not a claimant. And the United States does not take a position on the competing sovereignty claims to the land features of the South China Sea, but we do take a strong position on protecting the rights, the freedoms, and the lawful uses of air and sea space as defined by international law. Sinabi ni Kerry na sinusuportahan nila ang rule of law at nanindigan nito na legally binding ang naging pasya ng Permanent Court of Arbitration. We take a strong position in support of the rule of law. We have made clear that the decision of the arbitral tribunal convened under the UN Law of the Sea Convention is legally binding, and that we expect that the parties should comply with their obligations under law. Now, the rights of all countries under law should always be respected. Sa bilateral talks ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay at Kerry, pinuri ng US official ang Pilipinas sa aniya ay very responsible and measured way na pagtugon sa pasya ng Permanent Court of Arbitration sa territorial dispute. In our meeting today, I told the Foreign Secretary that we appreciate the very responsible and measured way that the Philippine government has responded to the decision. That's been important. Umaasa naman si Kerry na magkakaroon ng diplomatikong proseso sa pagitan ng mga umaaking bansa sa pagresolba sa usapin upang maiwasan ang karahasan. We hope to see a diplomatic process between and among the claimants without coercion or the use or threat of force. And we look forward to working with all of the parties in order to advance the goals that I have just expressed. Panawagan naman ni Kerry sa China,
Pilipinas at iba pang claimants na iwasan ang mga hakbang na makapagpapalala pa ng tensyon sa West Philippine Sea at sa halip ay magbigay ng daan para sa negosasyon. In all my meetings in Vientiane, including with Chinese Foreign Minister Wang Yi, there was a consistent focus expressed by everybody, including the Chinese Foreign Minister, to turn the page on the past confrontations. And looking ahead, we hope and see a real opportunity for claimants to work together to constructively, peacefully manage and ultimately resolve their differences consistent with international law. Inihayag naman ni Kerry na patuloy na makikipag-ugnayan ng Estados Unidos sa Pilipinas para sa pagpapatupad ng batas, regional security at human trafficking. We continue to work together with Philippines and with other countries in the region on law enforcement and on regional security and on combating transnational crimes like human trafficking. Iginit din ito ang kahalagahan na protektahan ang civil at human rights ng bawat isa sa pagprotekta sa lipunan. I made very clear that civil and human rights need to be protected even as we work to keep our societies safe. We also work together on countering violent extremism. Samantala, ipinagmalaki naman ni PARDA Press Secretary Perfecto Yasay ang pagpapalabas ng Unified Statement ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kaugnay sa sigalot sa West Philippine Sea. We, referring to ASEAN, reaffirm our shared commitment to maintaining and promoting peace, security, and stability in the region, as well as to the peaceful resolution of disputes, including full respect for legal and diplomatic processes without resorting to the threat or use of force, in accordance with the universally recognized principles of international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Sinabi ni Yasay na nagagalak ito sapagkat noong dinidinig pa ang usapin sa Permanent Court of Arbitration ay bigong maglabas ng stand ang ASEAN. We, the Philippines, had never urged or asked the international community, particularly ASEAN, to support us on the merits of our case. We simply asked them to recognize that the action we took in peacefully resolving our dispute with China was done in accordance with the principles of international law and under the provisions of UNCLOS. And because of this, we were able precisely to come up with this unified statement. Nakahanda na rin anya ang bansa para sa diplomatikong paraan ng pakikipag-usap sa China upang malutas ang sigalot. That China came out victorious in the ASEAN meeting because we precisely agreed to not mentioning the arbitral award. But that was not the object of our meeting in ASEAN. The arbitral award is a matter between China and the Philippines that we will continue to resolve in a peaceful manner. Matapos ang paglalabas ng pasya ng UN Arbitral Court, ano nga kaya ang mangyayari sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Makukuha na ba ng tuluyan ang pag-aari sa mga isla at teritoryo na inaangkin ng China? Yan po ang patuloy nating babantayan. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Erwin Aguilon. Pinamamadali din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilipat ng sistema ng pamahalaan mula sa presidential patungong sistema ng federalismo
Naniniwala si Pangulong Duterte na ito ang kailangan ng bansa para makamit ang tunay na pag-unlad. Sabi pa nga niya, he can go and vacate the office of the President anytime kung mabubuo o mailalatag ng maaga ang pagpapalit ng sistema ng pamahalaan. Nagbabalik si Isa Avendaño Umali. The President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Sa unang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte, inaasahan na ng lahat na babanggitin nito ang kanyang mulat sa pool na advokasya, ang federalismo. Hindi nga nagkamali. Sa harap ng mga mambabatas, binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kahalagahan ng federalism para sa kaunlaran ng bansa. If you hurry up the federal system of government and you can submit it to the Filipino people by the 4th, 5th year, kasi proseso yan. You call for a referendum, and after that, call for a presidential election. I will go. Sibat na ako. But you must have a president. You copy the France system. Huwag mo hiyaan yung puro na parliament, delikado. It takes time even for yung kagaya ng England noon. There was this bomb on the double deck. Took them time really. Because there's no one apparatus for a commander-in-chief down. You can have a president, you can elect. Maybe Tito Soto would be the lucky guy at the time. Pero gaano ba kahanda ang Kongreso na talakayin ang federalismo? At yung nandyan din yung federalismo na sinasabi ko nga, hindi ko maintindihan kung paano magiging lunas ang federalismo sa ating problema ng kahirapan at sa kriminalidad. Unang-una, hindi naman yan hinihingi ng mamamayang Pilipino. May naririnig ka ba na talagang genuine na kagustuhan galing sa publiko na magkaroon ng federal state of government? Ang nais nila, pagkain pang araw-araw. Ang nais nila, edukasyon. Ang nais nila, kalusugan. Hindi nila ninanais ang federal form of government dahil hindi nga nila maintindihan kung bakit yung pagbubuo ng isang layer na naman ng bureaucracy na paggagastusan na naman ng taong bayan ay makakatulong sa kanilang problema ng kahirapan, kakulangan ng edukasyon at kakulangan ng kalusugan. Malaki ang paniwala ni Presidente Duterte na ang federalismo ay ang susi para maresolba ang problema sa Mindanao. Pero matatamasa nga ba ito kung babaguhin ang forma ng gobyerno? Kamakailan lamang, kinumpirma ni House Speaker Pantaleon Alvarez na Constituent Assembly o CONAS na ang kanilang isusulong na paraan ng Charter Change o CHACHA. Ito ay para maisakatuparan ang pag-amyenda sa saligang batas para mabago ang sistema ng gobyerno tungo sa federalismo. Ayon kay Alvarez, mas matipid at mas mabilis umano ang CONAS kumpara sa CONCON. Well, yan po talaga yung lalong nakakalungkot at nakakaabala. Dati-rati kasi at least mapayapa ang loob ko na masusunod ang boses ng taong bayan sa pamamagitan ng isang constitutional convention. Alam naman natin na sa isang CONAS, yung mga politiko lang ang magdedesisyon kung ano yung pagbabago sa ating saligang batas at gagamitin nila yung salapi ng pamahalaan para kumbinsihin ang taong bayan na bumoto sa kanilang mga proposal. Nakakaabala po yan, no? Dahil tingin ko yan ay hindi democratic. Yan po ay isang patunay na yung mga politiko lamang nagdanais na magpalit talaga tayo ng sistema ng gobyerno papunta doon sa federalismo. Handa na ba ang mga Pilipino sa isang federalismong gobyerno? Ito nga ba ang magdadala ng tunay na kapayapaan sa rehiyon ng Mindanao? Handa na ba ang daan tungo sa federalism? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Isa Avendaño Umali. Pagbabago,
Mabigat na salita at salitang may kaakibat ng pag-asam at pag-asa. Mukhang dumating na nga sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Malinaw man ang intensyon ng Pangulo sa pagbabagong para sa kapakanan at kaginhawaan ng mamamayan at ng bansa, ay makakamit lamang niya ito kung makakakuha ng kooperasyon ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Ngunit sa isang Pangulong mataas ang kumpiyansa ng mamamayan, inaasahang anumang balakid sa kanyang layunin at mithiin para sa bansa ay kagyat niyang mapagtatagumpayan. Kami ay nagtanong, kami ay nag-usisa. Ako po si Ricky Brosas at ito ang Radyo Inquirer Special Report.